Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nahuli ng mga opisyal ng Bureau of Immigration o BI sa NAIA ang dalawang dayuhang may red notice mula sa Interpol habang tinangkang tumakas palabas ng bansa. Kinilala ang mga suspect na sina Jamie Alan Strauss, isang Australian na wanted sa Panama dahil sa pananakit, at Sherev Shakar, isang Russian na sangkot sa voice phishing scams sa kanilang bansa. Ayon sa BI, kasalukuyan silang nakadetain sa Camp Bagong Diwa habang isinasagawa ang kanilang deportation proceedings. Bunsod ng kamakailang sinapit ng nasawing hepe ng bumbero sa Tondo, Manila dahil sa pagliligtas sa sunog mas lumakas ang determinasyon ng mga bumbero party list na isulong ang kanilang advokasya na pangalagaan ang kapakanan ng mga bumbero maging ang mga voluntaryong tumutulong sa pagliligtas sa sunog. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Nais isulong ng Ang Bumbero ng Pilipinas o ABP Party List ang mas mataas na hazard pay, libreng serbisyong medikal, mas maayos na kondisyon sa trabaho at insurance coverage para sa mga bumbero, lalo na sa mga nasusugatan o nasasawi sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa pahayag ni Jose Antonio Capep Goitia, unang nominado ng party list, mas determinado silang ipaglaban ang mga karapatan ng mga voluntaryong bumbero dahil hindi maaring baliwalain ang kanilang sakripisyo at buhay sa operasyon. Ang pahayag na ito ay kaugnay ng kamakailang trahedyang sinapit ng isang hepe ng bumbero na kinilalang si Rodolfo Baniqued, 52 anyos na nasawi sa sunog ilang oras lamang matapos sagipin ng isang asong na trap sa nasunog na bahay sa Tondo, Manila. Nitong Martes ay nagpahatid ng pakikiramay ang partido sa pamilya ng nasawing bumbero. Ayon sa mga bumbero at voluntaryo, isa sa kanilang pinakamalaking hiling ay ang pagkakaroon ng breathing apparatus na makatutulong sa kanilang operasyon upang ligtas na makapasok sa nasusunog na gusali gaano man kakapal ang usok. Ilan sa kanilang pangunahing prioridad sa ilalim ng kanilang advokasiyang para sa mas ligtas na Pinas ay ang pagpasa ng Firefighters Welfare Act na naglalayong itaas ang sahod, hazard pay at mga benepisyong pangkalusugan. Kabilang din dito ang Fire Equipment Modernization Bill na layong magbigay ng pondo para sa mga makabagong kagamitan sa pagsugpo ng sunog. Gayon din ang Community-Based Fire Prevention Program na magsasanay sa mga komunidad at mapahusay ang paghahanda laban sa sakuna. Sa kasalukuyan, ilan sa mga Senate bill na mayroon ng bansa para sa mga bumbero ay ang Senate Bill 2168 o ang National Firefighters Day Act at Senate Bill 1139 o ang Educational Benefits for Firefighters Children at wala para sa iba pang pangangailangang seguridad ng mga bumbero. Samantala, isa lamang ang namayapang hepe sa mga magigiting na nagpamalas ng kabayanihan sa bayan na magsisilbing inspirasyon ng grupo upang itulak ang mga kinakailangang reforma sa sektor sakaling sila ay mabigyan ng puwesto sa Kongreso. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa pamamagitan ng Bureau of Corrections o Bucor, nakiisa ang Sablayan Prison and Penal Farm kasama ang iba't ibang ahensya at voluntaryo sa paglilinis ng Sabang River sa Sitio Tabuk, Occidental, Mindoro. Layo ng aktibidad ay itaas ang kamalayan ng responsableng pamamahala ng basura at pangalaga sa kalikasan ng ilog sa gitna ng krisis sa klima. Ang nasabing aktibidad katuwang ang Senro at Menro LGU ay bahagi ng kanilang patuloy na advokasya para sa pangangalaga sa kapaligiran. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte inaasahang dadagsak sa isasagawang prayer rally sa kanyang kaarawan. BI inaresto ang dalawang dayuhan mula Australia bunsod ng Interpol Red Notice. BBBM walang planong alisin ang NTF-ELCAC. Mataas na hazard pay, benepisyo, insurance para sa mga bumbero voluntaryo na isulong sa Kongreso. Mga cast ng Avengers Doomsday ibinunyag na.
Philippine wildcard Alex Ayala tinalo si world number 2 Iga Swiatek. Filipino athlete pasok na sa semis ng Miami Open. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Heads up Marvel fans, ibinunyag na sa isang live stream ang 26 na cast ng inaabangang Avengers Doomsday. Kasama sa magiging cast ay ang ilang kilalang Avenger characters, Thunderbolts, Fantastic Four at X-Men series. Kasalukuyan nang nagsisimula ang production ng naturang pelikula sa direksyon ng Russo brothers na si Anthony Russo at Joseph Russo. Nakatakdang i-release ang Avengers Doomsday sa ika-1 ng Mayo sa susunod na taon. Pinarangalan ang mga natatanging Pilipinas sa iba't ibang larangan bilang selebrasyon ng Women's Month ngayong buwan ng Marso. Para sa detalye, narito si Zenny Derrama. Mga natatanging kababaihan sa iba't ibang larangan, pinarangalan bilang selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso. Ginawaran ng pagkilala ng Gawad Pilipino Awards ang mga babae sa lahat ng sektor na siyang tumutulong upang iangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Pinangunahan ng founding chairman ng Gawad Pilipinas, Dr. Danilo Mangahas, ang pagtitipon na ginanap sa Tejerosol AFP Clubhouse, Camp Emilio Aguinaldo, Linggo ng gabi. Kasama sa mga pinarangalan ng Gawad Filipino Nation Women's Month Outstanding Senator of the Year, si Senator Pia Cayetano, para sa kanyang mga advokasya at batas para sa proteksyon ng kababaihan at mga bata. Samantala, nabigyan din ng parangal ang ilan pang mga kababaihan sa iba't ibang larangan ng serbisyo publiko kasama ang mga opisyal ng pamahalaan gaya nila Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na ang kumatawan ay si Undersecretary Goddess Hope Libiran, Commission on Higher Education Commissioner Dr. Shirley Agrupis, Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta, National Commission on Indigenous People Chairperson Jennifer Pia Sibuglas, Department of Agrarian Reform Undersecretary Rowena Taduran, OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, at Bulacan 4th District Congresswoman Linabel Ruth Villarica. Kasama din sa mga pinarangalan na uniform personnel sina TSG Arlene Arat Mordeno ng Philippine Army at Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Kabilang sa mga kategorya ng mga parangal ay business, socio-civil, local government units at mga barangay official, artist at media. Kabilang din sa tumanggap ng parangal sina Diane Querer ng PTV4, Ricky Matay ng Net25 at GNN Golden Nation Network Vice President for Operations at Face the Nation host Lorlene Garcia Velarde bilang natatanging Pilipina sa larangan ng pamamahayag. Maraming salamat sa Gawad Filipino Awards, Dr. Danilo Mangahas sa pagkilala bilang isa sa mga natatanging Pilipina sa larangan ng pamamahayag. Isa po itong karangalan na magsisilbing inspirasyon sa aking araw-araw na pagsusumikap na maitaas ang antas ng buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon at kaalaman sa mga manonood ng GNN. Isang napapanahong pagkilala ngayon sa buwan ng mga kababaihan. Tama po, babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Nais ko pong ibahagi ang pagkilalang ito sa lahat ng mga kababaihan na araw-araw ay patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Mapa ito ay sa profesional na pagtatrabaho sa iba't ibang larangan, maging ang mga nanay na mga ilaw at kung minsan ay haligi na rin po ng tahanan. Ito po ay para sa ating lahat. Salamat po sa GNN Golden Nation Network, sa aking mga boss at sa mga teammates ko na nagtatrabaho araw-araw para masigurado na makapaghahatid ng boses ng pagbabago. Muli, maraming salamat po. Zenny Derrama, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Itinanggi ni dating Senador Kiko Pangilinan na nagkaroon sila ng dialogo sa alyansa ng senatorial bets ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ayon kay Pangilinan, nananatiling independent ang kanilang mga election campaign at nakatuon sa pagpapababa ng presyo ng bilihin at seguridad sa pagkain. Sa kabilang banda, mismong ang campaign manager na ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang naglinaw na walang diskusyong naganap kasama ang tambalang Kiko Bam. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte inaasahang dadagsak sa isasagawang prayer rally sa kanyang kaarawan. BI inaresto ang 2 dayuhan mula Australia bunsod ng Interpol Red Notice. BBBM walang planong alisin ang NTF-ELCAC. Mataas na hazard pay, benepisyo, insurance para sa mga bumbero voluntaryo na isulong sa Kongreso. Mga cast ng Avengers Doomsday ibinunyag na. Philippine wildcard Alex Ayala tinalo si world number 2 Iga Swiatek. Filipino athlete pasok na sa semis ng Miami Open. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Isinagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council o MMDRRMC ang pulong hinggil sa mga hakbang at plano nito para sa kaligtasan at seguridad ng Kalakhang, Maynila. Kabilang sa mga tinalakay ay ang lagay ng panahon, status ng dam at supply ng tubig, paghahanda sa Association of Southeast Asian Nations Summit 2026, disaster preparedness, prevention and mitigation, response, rehabilitation at recovery plans. At dahil nalalapit na rin ang Semana Santa at Halalan, tinilakay din ang mga plano at kahandahan ng stakeholders para sa pagdagsa ng mga tao sa ilang mga lugar. Nilinaw ng pamahalaan na hindi nito tatanggalin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ay matapos ang panawagan na ibasura ito dahil sa umano'y insidente ng red tagging. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nanindigan ng pamahalaan na hindi nito aalisin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naglinaw na hindi niya kailanman ibabasura ang naturang ahensya. Ito ay sa kabila ng panawagan ng ilang mga kongresista na alisin na ito dahil sa umunoy insidente ng red tagging. Iginit umano ni Marcos ang pagiging matagumpay nito sa pagpapababa ng insurhensya at terorismo. Kaya naman ipagpapatuloy umano ito ng administrasyon. Pagbabahagi ni Malaya ay pinag-utos umano ni Marcos na taasan ang budget ng Barangay Development Program sa ilalim ng NTF-ELCAC. Sa ilalim ng utos na ito, madaragdagan ng 5 milyon ang kasalukuyang 2.5 million pesos na pondo sa mga barangay na na-clear out na ng insurhensya at presensya ng NPA. Matatanda ang 10 milyong piso ang dapat na nakalaan sa naturang proyekto, ngunit nabawasan ito kaya naman naging 2.5 million pesos na lang. Pagtitiyak ni Malaya, gagawa ang pamahalaan ng paraan para maibalik muli sa orihinal na halaga ng pondo para mas maging matagumpay ang naturang proyekto. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nakipag-ugnayan ng Sugar Regulatory Administration SRA sa University of Tokyo upang mas mapabuti ang industriya ng asukal sa Pilipinas. Nakasaad sa pinirmahang 3 taong kasunduan na palitan ng kaalaman ng dalawang bansa sa larangan ng sugarcane o tubo. Kabilang dito ang nais ng SRA na matutunan at magamit ang mga teknolohiya at kasanayan ng Japan na makakatulong sa mga nagtatanim ng tubo upang mapalakas ang kanilang produkto lalo na sa mga small-scale producers.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte inaasahang dadagsak sa isasagawang prayer rally sa kanyang kaarawan. BI inaresto ang 2 dayuhan mula Australia bunsod ng Interpol Red Notice. PBBM walang planong alisin ang NTF-ELCAC. Mataas na hazard pay, benepisyo, insurance para sa mga bumbero voluntaryo na isulong sa Kongreso. Mga cast ng Avengers Doomsday ibinunyag na. Philippine wildcard Alex Ayala tinalo si world number 2 Iga Swiatek. Filipino athlete pasok na sa semis ng Miami Open. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.